Good morning, kakabsat! Good morning, good morning, good morning! Bagong bigat tayo aming apo. So, today is Friday! Yay! So, kanina pa ako dito. Dumating ako dito ng 7:30 kasi yung boss ko, magbabakasyon na sila bukas. So, gusto niya na dumating ako dito ng umaga. But before that, kakabsat, bago muna ako magkwento, it's welcome back to my channel. So, I am Lisa. So, and kakabsat, if you are not subscribed yet to my channel, please subscribe my channel and pakihit na rin yung bell and all para update kayo sa aking video, okay? So, start na po tayo. And bago ang lahat, mag-i-intro muna tayo, kakabsat, okay? So today, ating gagawin ay, as usual, ay tayo po ay maglilinis ng bahay. And then, dito ko na din po gagawin yung ating topic na sinabi ko sa inyo sa aking previous video na i-explain ko po kung bakit isa po akong housekeeping dito sa Netherlands para po maintindihan yon, di ba? But bago lahat, tingnan natin kasi baka kasi yung amo kong babae, minsan yan, bumabalik yan eh. So, kailangan natin tingnan muna kasi kakaalis lang niya. So, yun, and yung boss ko kanina nag-usap kami, kaya ako maagang dumating kasi nilista niya lahat yung aking gagawin. Yan po yung gagawin ko for 2 weeks na wala po sila. So, yan po yung mga nilista niya. Yan, gagawin natin yan for 2 weeks. Ang dami niya po pinagawa sa akin na medyo mahirap na hindi ko po ginagawa dito. So, gagawin natin yan while na wala po sila dito. So, yun. And also, kakabsat, bago ang lahat ay nakapaglinis na po ako sa kitchen. So, tapos ko na yan and linis ko po yung lagay ng sapatos kasi nasira dahil siguro puno na ng laman. So, grabe, nakaya ko. So, ginawa ko, iyan, kanina yan, bumagsak. So, I think mga 20 minutes ko siya ginawa. So, okay naman. So, sabi niya, huwag mo na ilagay yung mga mabibigat na, ito yung mga sapatos na yan. Kasi yan, ito, punong-puno yan, kaya siguro nasira. Then, ito, sineperate ko to, siya na daw bahala. Then, mag-coffee muna tayo, kabsat, bago tayo mag-umpisa. At habang tayo po nagkakape, and explain ko na din po yung aking trabaho dito para maintindihan nyo at makilala nyo po ako ng lubos, diba? So, kamusta po kayong lahat? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. At sana po ay okay kayo. Sana po ay hindi po kayo nagkakasakit. And ako po okay naman ako. And medyo less lang yung work ko kasi lahat sila nasa holiday na. Pero binago po nila yung rules dito. So, medyo humigpit yung rules. So, ang bakasyon dapat nila ay mga 3 weeks. So, ang government, change po nila yung rules na hindi na po pwedeng mag-stay ng matagal. And depende sa country kung saan ka pupunta. Like yung boss ko kahapon, pupunta sana sila ng Spain na cancel. Ewan kung bakit. So, yun. And ang cute-cute po itong damit ko. Nabili ko to sa H&M. 3 euro lang. Maganda pala sa akin ang ng pink. Akala ko pag nagsuot ako ng pink, lalo ako nangingitim. So, mag-coffee muna tayo, then upo po tayo doon para kausapin ko kayo. So, I'll see you later. Hello, kapsat. So, I'm back. So, nag-ano ko ng coffee, kumuha ko ng coffee. And then, meron tayong biscuit, isasaw-saw sa kape. Nagimasan. Kaslanak lang, mapanak makikape di karuba. Nagimasan. Kapsat, alam nyo, kaninang umaga, napansin ko 2 weeks ago,
nag-gain ako ng 2 kilos. Dahil yung asawa ko nag-start na din siya mag-diet. So, ako naman, hindi naman ako matabain, pero mostly kasi, kaya ako tumaba dahil yung muscle ko siguro, lumaki yung mga muscle, so nag-gain ako ng 2 kilos. So, bumili ako ng pantalon sa Zara kasi super mura na lang. Nasa may 5 euro, may 9 euro. So, nasa ano siya, 40 euro yung price. Nasa 9 euro na lang. So, bumili ako ng 3 na kahit hindi magkasya. Sabi ko sa sarili ko, kasi yung timbang ko ay 57 kilos. So, dati kong kilo is 51, 50. So, yung mga jeans ko na nasa size small, extra small, kasya po yung mga jeans ko. Dahil nag-gain po ako ng aking kilo ng 3 to 5 kilos before and now. Tama lang po yung kilo ko ng 57 kasi yung height ko 5'4" po. Then kaninang umaga, na-feel ko yung katawan ko na nag-lose weight ako. Sabi ko, itry ko nga yung pantalon na nabili ko last week. Alam niyo ba, konti na lang magkasya na. Kasi nung binili ko yun, hindi talaga pumasok sa legs ko. Pero ngayon, na siya, pumapasok na siya yung pang close na lang problema. But anyway, so yung topic po natin today ay i-explain ko na po sa inyo kung bakit ako tagalinis or housekeeping dito sa Netherlands. Una po kapsat, ang natapos ko pong kurso sa Pilipinas ay computer programming. Way back tayo ng 1999 to 2000. 1998 to 2000. So, 2 years lang po yung aking kurso. So, nag-graduate po ako sa AMA Computer sa sa Dapitan, sa Manila. Then after that, nung pagka-graduate ko yung auntie ko, nandito siya sa Netherlands. Tapos nag-ask sa akin kung gusto kong pumunta dito as tourist. So, siyempre, sino naman ang hindi may ayaw na pumunta ka sa Europe, di ba? So, nung after na graduation ko, natapos ko na yung pag-apply ng mga application, ganyan-ganyan sa yung passport. Pero noon, kapsat, napakabilis po ng process ng papers noon. Napakabilis. Ngayon, super higpit na ngayon. But anyway, natapos po ako ng computer programming. Then, nung nag-stay na po ako sa Netherlands ng 2002, sabi ng auntie ko, gusto mo bang umuwi ng Pilipinas? Sabi ko, pwede ba ako mag-stay dito? Sabi ko na after ng tourist, 3 months, pwede ba ako mag-stay? Kasi ayaw ko naman umuwi ng Pilipinas, anong gagawin ko doon? So, kung may chance na pwede ako mag-work, why not? At least, para makatulong ako sa pamilya ko. Siyempre, alam niyo naman, hirap ng buhay. Hirap ng buhay ng pamilya ko. And plano ko i-change yung bahay kasi wala kaming masyadong safe na bahay. Sabi ko lang, sige, pwede. Pero magiging illegal ka nga lang. Sabi ko, okay ba? Sabi ko, safe ba na wala kang papel dito? Sabi ko, okay naman, basta lang sundin mo lang yung rules na ganyan-ganyan. Di ba yung previous video ko, na-explain ko sa inyo. Then, nung luckily 2013, nakahanap ako ng part-time. So, nakahanap ako ng part-time. Tapos, unti-unti na ako nakapag-buo ng trabaho. So, meron akong 3 family for 1 week. And recommendation sa ibang amo, ganyan-ganyan. So, then, nung dumami na po yung trabaho ko, then ganyan-ganyan. So, nakalipas ng taon, yung pa rin yung mga employer ko. Pero may mga employer po ako na British, American. After 6 to 5 years, bumabalik na po sila sa country nila kasi expat lang sila dito. So, may panibagong amo na naman. So, nakatagpo ako ng mga Dutch na amo. Kasi pag once po na ang employer mo dito ay mga Dutch, kung okay yung trabaho, magustuhan kanila, tatagal ka sa kanila. Then, nung nakalipas ng taon, na-meet ko yung asawa ko, nag-live-in partner kami. Ganun pa rin yung work ko, siyempre dito. Kasi pag wala kang papel, kapsat, at hindi mo pa fluent yung salita nila, hindi ka po makakapagtrabaho ng opisina o kahit natapos ka ng doktor or any position kung anong meron ka sa Pilipinas. Kasi dito po, iba po yung level ng
ng universities dito. So, kumbaga sa Pilipinas, pag natapos ka ng doctor, dito mag-aaral ka pa. Then yun, minmaintain ko yung trabaho ko, continue. So, umuwi ako ng Pilipinas. So, pagbalik ko, yung mga employer ko, meron pa rin silang contact sa akin, hihintayin ka namin, di ba? Hihintayin ka namin na makabalik, kahit mag-stay ka doon ng 2 years, basta pagbalik mo, balik ka sa amin. Then, bumalik ako ng Netherlands, nag-stay ako ng Pilipinas ng more than a year. Nung bumalik ako ng Holland, bumalik ako sa pagpa-part-time. Pero that time, hindi naman ako pwedeng basta-basta na makapaghanap ng opisina o whatever na gamitin ko yung aking natapos kasi hindi ko pa alam yung langwahe. So, meron pa akong problema yung embarkering. Yun po yung aking next rules na kailangan ko pong, next requirements na kailangan kong tapusin para sa aking Dutch passport. Super hirap po dito, Kapsat, sa Netherlands. Hindi po basta-basta dito. Ang dami nilang mga rules. Hindi yung porke nandito ka na, buhay ka na, happy ka na, no, dumaan ka muna. Depende kung illegal ka o legal ka. Pag illegal ka, wala kang may problema o whatever. Kasi dito pag illegal ka, sa'yo yung po yung sahod mo. Kaso nga lang, ang problema po, wala kang insurance. Pag may nangyari sa'yo, magkasakit ka, operasyon, wag naman sana, magbabayad ka ng cash. And hindi ka makapagbakasyon ng ibang lugar, dito ka lang sa Netherlands. Yun po ang different po ng pag illegal ka. Naranasan ko po yan. Pag illegal ka naman, marami ka nang babayaran, insurance mo, tax, everything. Registered ka na, mag-aaral ka pa. Pag hindi mo na ipasa yun, magmumulta ka pa. Then, kailangan pag natapos mo yung school mo, i-apply mo yung Dutch passport mo. Napakamahal yung Dutch passport. Everything. So, kaya po super proud po ako na talagang nakuha ko na yung aking citizenship kasi as in yan po talaga yung hangad ko para po maging settle down na po ako sa Netherlands. And yun, kaya po hanggang ngayon tagalinis pa rin ako kasi nung in-apply ko na po yung Dutch passport ko, sabi ko sa mga employer ko, baka balang araw mag-i-stop na po ako ng maglilinis sa inyo at gustuhin ko naman na maghanap na ng ibang trabaho like sa mga opisina, ganyan-ganyan. Pero sabi nila, please, wag mo muna kaming iwanan kasi biruin mo, ilang taon ka na sa amin, 15 years ka o 18 years ka na sa amin, hindi na po kami makakahanap ng kagaya mo. Diba? Kaya hanggang ngayon, hindi ko sila maiwan-iwan. Dahil nakiusap sila, dahil siyempre amo ko na sila noon pa, wala pa akong papel. Kaya hindi po ako makakaalis-alis sa trabaho kasi ang bait po nila, kahit sabi na kahit dagdagan namin yung sweldo mo, magkano mang gusto mo, ganyan-ganyan, basta wag ka lang umalis, di ba? Pero sabi ng asawa ko kasi, Kapsat, mas maganda kasi pag nakahanap ako ng talagang trabaho na like yung nasa opisina, kasi mas maganda na hindi na ako palipat-lipat ba sa bahay kasi nakakapagod din mag-bike, lalo pag winter, ulan, nababasa ako. So mas maganda yung work ka ng isang company lang, isang trabaho lang. But it's okay. So, ang gawin ko, tapusin ko muna yung bahay sa Pilipinas kasi mas malaki yung kita ko ngayon. Pag natapos, siguro doon na lang po ako mag-decide na magtrabaho sa ibang like sa opisina o whatever. Kaya po yun po ang dahilan bakit housekeeping po ako sa Netherlands. Marami din naman dito na Pilipina na nakilala ko na marami din naglilinis kahit meron silang mga posisyon sa Pilipinas kasi dito po hindi porke tagalinis ka na ay maid ka na. No, dito iba po ang trato ng mga tao sa pantay-pantay. Kahit tagalinis ka man or wala kang pinag-aralan, basta marunong ka lang mag-English, marunong ka makikipag-communicate sa kanila. So, yun po. So, kung may katanungan kayo and about sa Netherlands, ano nga ba ang mga dapat applyan ng trabaho, yan po yung ating next na i-video. I-explain ko sa inyo kung kayo po ay bago lang sa Netherlands, na wala pa kayong experience, and kung gusto niyo po ng trabaho, like mga kagaya ko, mga part-timer, marami po akong contact. Pwede ko kayong tulungan basta kung nasa Netherlands lang kayo. I-PM niyo po ako. Tutulungan ko kayo, okay? So that's it. So magtanong kayo sa akin kung ano yung mga katanungan niyo pag napanood niyo to na nagbabalak po kayong pumunta ng Netherlands. Anong nga dapat gawin niyo? I-PM niyo po ako, mag-PM lang kayo sa akin at sasagutin ko, 'di ba? Kaya yun na clear na bakit po ako tagalinis, bakit hindi po ako naglilinis sa opisina, whatever, at least
alam niyo po kung yung ano pong dahilan. Di ba? Ato'y kapekwan, nalamisan, awanin, at chismis, kwento. Dinamihan natin ng chismis kaysa coffee. Apo, naglamisin na apo, awanin. Adda kaya. Amo na himas dati kapekon. Ito nga Ilocano, ay ayaw ti Ilocano niya. So yun kakabsat ang ating topic for today. And i-upload ko to. Panoorin niyo po bukas kasi yung meron akong another upload for today. Mamaya ko po ano kasi yung song na copyright claim. Napaka-strict din naman ngayon si Lolo. Oy, yung song na dinownload ko, hindi naman copyright claim, na copyright claim. Kaya hindi ko tuloy-tuloy ma-post. So, yun na kapsat, hindi ko na po patagalin tong aking video. As usual, yung aking gagawin, alam niyo na po, hindi ko na po ipapakita. Basta importante po, nalaman niyo po yung aking status, bakit nga pa ako housekeeping, at least alam niyo po, okay? Next time, magtanong po kayo. Ang ating next is about saan ba pwedeng mag-apply ng trabaho, ano bang dapat gawin, ano pang kailangan, or blah 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 blah. So, iyan po ang ating next topic. So, thank you so much kapsat, and then magsha-shoutout ako bago natin i-end tong video na to para naman maganahan yung ating mga manonood, diba? Mag-shoutout tayo. Okay, shoutout po kay Me Heart Foodie Official, and mega love shoutout po kay Roda Salvacion, and Ate Anelisa Redic Vlog, Dadas Vlog, mega love shout kapsat, and Joe Skies TV, Meme Skirt, and OFW Inday Badiday, Tang Santiago, and Happy Life. So yan po yung mga nagbigay sa akin ng mensahe. And thank you so much sa inyo, and sana po huwag kayong magsawa na manood ng aking video. And mag-iingat po kayo lagi, okay? And sana po at nagustuhan niyo po yung aking video. Please give me likes. Huwag pong like. And paki-subscribe na din po yung aking channel pag hindi pa kayo nakasubscribe. Don't forget to hit the bell para updated kayo sa aking next vlog. Thank you so much, and always smile. Lagi po tayong positive sa buhay, and laban lang po tayo. Thank you, and again, I will see you again to my next vlog.